For today, gusto ko lang i-connect ito doon sa mga nakaraang messages ng ating mahal na pastor. And the title of the message today is, What am I living for? After knowing heaven, after knowing hell, let us try to find time and ask ourselves, what am I living for? Ano ba ang purpose kung bakit ako nabubuhay? Maganda itong mga topics natin for the past several weeks. At gusto ko lang i-connect ito. I would like to add, make an addendum to those topics na diniscuss ng ating mahal na pastor, no? And saan ko nga pabayaganan, kahit dagito'y reference text tayo is masarakan dito'y Philippians chapter 1 verse 21. Kagaya ng ginagawa natin, magandang basahin natin in unison para iba kasi yung even ureno kuangay, ureno agbasbasa kami jay ako. I do not let him study or read. Dudua kami mo lang, haan mo nga basahin silently. You read it with your lips. Kasi the moment you pronounce it, tumatagos yan hanggang sa puso. Ganyan kasi yung experience ko as a teacher, for ilang decades na kaya. Okay, so basahin natin. For me, living is Christ and dying is gain. Sino bang author nito? Of course, ni San Pablo, Saint Paul. Kunanagit, for me, living is Christ and dying is gain. So nakikita nyo doon, yung purpose. The ardent fervor doon sa puso ng isang believer. Puntahan din natin itong Matthew chapter 6 verse 33 at basahin natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Again, so makikita natin dyan yung purpose Nandiyan na yung purpose. Another one is Galatians chapter 2 verse 20. Ano bang sinabi niya? Galatians chapter 2 verse 20. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave me Himself for me. Again, the purpose is there. At doon sa pinakahuli, Colossians chapter 3, verse 23. Basahin natin. Colossians chapter 3, verse 23 says, whatever you do, do it in as something done for the Lord and not for men. Again, for the Lord. What am I living for? May I invite everyone to please stand? Almighty and loving Father, we thank you for your word today. You bless your word today, Father, as you bless your instrument, your servant. We also pray, Father, that you bless the hearts and minds of these brethren who will listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen.
Sino dagi agboy-buya iti news? Dingding iti news ka nagboy-buya. Iti social media. Nakikita natin yun, ano? May mga deceit, may mga dishonesty. Makikita natin doon na ang mga naglalakihang mga pangalan. Sabi nila, successful sila. Ang sabi nung iba, sila yung mga believers. Sabi nga nila, pastor pa sila. And yet, makikita mo, they are connected with corruption and everything. I think this is the time for us to examine ourselves and say, and ask ourselves, what am I living for? So napakadaming mga tao ngayon, ano? Indulge with this kind of living. At marami din yung mga tao na, alam mo, nagtatanong din, what am I living for? Itong mga tao, confused. Tayo kaya sa HCIN? Confused pa rin ba tayo? I know, siguro sa atin dito, at least mayroon na tayong direksyon. Mayroon tayong Diyos. At alam natin, mayroon tayong Kristo. Pero let's try to dive in deeper doon sa mga pinag-aralan natin, nahatid ng ating pastor. Pag-aralan natin. With this question, what am I living for? Ito'y katanungan din ng iba. And with this question, some others would say, kunada kat some people will live for money. Takunada kat no adu ka no ti kwartam, naragsakan. Diba? Yun ang sinasabi ng iba eh. Pero makita tayo mo't nga uray no adu ti kwarta dagiti datu mga tattao. Not all, kasi damot dagiti adu ti kwarta nga believers. But for the sake of making comparison, some other people would say, umanay ya kwarta, unada. But if you try to examine their lives, they still feel poor in terms of peace, in terms of spirit. Napakaraming pera. Bilyon-bilyon nga eh. But you know, nagtatago naman sila. Bakit ayaw nilang humarap sa korte? Bakit ayaw nilang humarap sa proper forum? Marami silang pera. Pero walang peace sa loob. Some others would even say, I am living for success. I want success. Sometimes success, i-measure tayo ti position, social status. Ano pa ba? Maraming kaibigan. But you know, even if they would consider themselves successful, but you try to examine these people, parang may kulang sa kanila. It seems that something is empty deep inside them. May kakulangan pa rin. Successful nga sila. But you know, some successful people would end up doing suicide. Successful na nga sila. But something deep inside ay may kulang. May empty sa kanila. So what am I living for? Again, babalik tayo sa katanungan na yan. You know? And some other would even say, I live for pleasure. Unada nga eh. Malagip ko de kuna de nagkakaon nga nakapulpulabol tayo. Oh, unada. We only live once. Which I refute today, no? No, we do not only live once. You live only once. So nga enjoy life kunada. So ano ang ginagawa nila? Nagpapakalasing, ano ba?
Kung saan-saan mo sila nakikita. Enjoy life na ron, nga kunada. But you know, the satisfaction is only temporary. You look at them. Lumilipas ang panahon. Diba? Lilipas ang panahon. Sige, enjoy lang sila sa kanilang kabataan. During their youthful days, they enjoy pleasure, happiness, kunada. But look at them, no tumantatanda sila, nakagaya namin. Is there going to be satisfaction? Parang nawawala na ng pag-asa. And you see, ang mga tragedy, the tragedy of this life, tinakamamus nga iti dati nga biyag, kat saan nga dajay patay. You try to look at this. It's not death. That is the most tragic. As Christians, we have to realize that what is more tragic is the life that we live without purpose. Do you agree? Pag wala kang purpose, yun ang mas tragic. Nakamamus nga pasamak. Saan na lang, parang papel na pag hinanginan, pupunta na lang kung saan-saan. As Christians, we have to have a deliberate purpose of our life, especially that we are living in a chaotic world. Masapul nga whatever comes our way. Masapul nga adalata ti purpose tayo. And you know, very clear yung ko na ni St. Paul. Nga for me to live is Christ and to die is gain. That is the most powerful answer to this question. What am I living for? Anya nga ron ti purpose ti biyag ko tatta. Kuna ni San Pablo. And I hope we all adopt this. For me to live is Christ and to die is gain. Walang iwanan. Habang ako'y nabubuhay, ang buhay ko ay para kay Kristo. Kahit man ako'y mamatay. Ang ganda, no? That is the most powerful answer to this question. I would like you to take note na ang buhay ay hindi sa dami ng ating possession. Kung gaano tayo kayaman, gaano tayo kataas in terms of position, o gaano tayo kasaya ngayon. It is about a God. We call Him Jesus. Amen? Life is not about these material things that we see around. But life is all about a God whose name is Jesus. Today, parang intro pa lang yan, ano? Dito ti problema kanya aming teacher nga, ito ti introduction me. Dadag ko ti pa, gistorya kami man eh. Ganun kami eh. Ayun lang ni Ma'am Boklongan niya, kadwa nga teacher. Sino pa yung mga teacher dito? Si Ma'am Clarice pa. Di ba? Ang dami tayong pakulo eh. Ang teacher daw na, ang effective teacher, ay yung maraming itinatago doon sa sleeve ng kanyang ang kanyang polo eh. Na pag may, kasi daming pupil eh. Pag may untoward na behavior, may huhugutin ka. Ganon kami kasi. Let us try. Ang sabi natin, ano? The answer to this question is living with Christ. Let us try to go deeper. How do we define a life with purpose in Christ? Paano natin bibigyang buhay ang buhay na kay Kristo?
Ano yung mga katotohanan dito? Ikaw ba ay nakay Kristo? Ano yung sinasabi ng ating Biblia? Ano ang sinasabi ng ating mahal na Diyos? Kung ikaw ay nakay Kristo, or ikaw ay magdi-decide na magiging kay Kristo. Una, apat ito ni Pastor, kaya bilbilangan na walang no pa. So, mabilangan ko lang. There are 4 biblical truths that will define our lives with Christ. And what are they? Kunyari iti mang define iti kadatay kin Kristo. Number 1, live for Christ. Do we live for Christ? Tayo ba'y nabubuhay kay Kristo? At bilang isang nananampalataya, kanino ka ba nananampalataya? Mayroon pa bang iba? Wala nang iba. Nananampalatayong lahat kay Kristo. Hesus Kristo. So kung may purpose ang buhay mo at sinasabi mong ikaw ay nakay Kristo, how do you define your life being with Christ? Then you have to live with Christ. Mabuhay ka kay Kristo. Live for Christ. Balikan lang natin yung binasa natin kanina. Philippians chapter 1 verse 21. Ulit-ulitin natin ito because this is the most powerful answer to this. Bilang isang Kristiyano, for me, sabi niya, to live is for Christ. And to die is gain. Ano bang ibig sabihin nito? Let's try to look at the life of Saint Paul. Idi amutay mo tan biyag ni Saint Paul ano? Ni San Pablo ana. Anya ba ti kabibiyag na idi? Ni Saint Paul, ni Paul, idi hampay nga namati isuna dagito nga ti taga-anop ka dagiti namati. To that point papatayan da pa dagiti namati. There was a turning point in the life of Paul. There was a turning point actually. Idi na-rebuke isuna nga. Una ti Diyos. Una niya po. Apay nga po, papatayam dagiti anak ko, dagiti namati kanyak. To that point nga, naka-experience pa isuna, iti talaga nga miracle. Na kung ilang araw na hindi siya nakakita, di ba? That was the turning point. Idi nag-turn nga isuna, namatikin ni Kristo. Naging very powerful isuna. Naging very powerful ti pamati na. Naging magnet, kunatay dagiti panagsasauna. Nagpagamit kin ni Apo Diyos. Na nagiwaragawag iti kinapudno. And you know, binanggit na dati Philippians chapter 1 verse 21. For me to live is Christ and to die is gain. Amoy yun sa dinutayan na, adadye pagbaludan. No, ada ka nga tayo dye pagbaludan. Maalampay, iti mangisawang ka dito. Wino maalampay, iti agdaydaya, wino agkanta, no, ada ka dye pagbaludan. Ay, baka amin kay curse mo. But, since natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng buhay, kahit doon sa bingit ng kamatayan, ay nagagawa pa rin niyang sumamba. So, kung ikaw ay nabubuhay kay Kristo, if you live with Christ, then kahit sa kamatayan, do it. In any challenge, live for Christ. And you know, when we say live for Christ, when we try to go deeper, mamatay man tayo,
kung nakay Kristo tayo, mabubuhay din. Naniniwala tayo, mabubuhay tayo because Christ, who is our friend, our Father, is the source of life. You agree? Amen. Christ nga iso iti nangitaklinan tayo, nangigawatan tayo, nangiangkuran tayo, tibiyag tayo. He is the center of our purpose of this life. Ni Kristo, isumot lang iti goal. Goal iti kaadda tayo dito ilubong. Ma-remember ko DJ when I was reading. Ma-remember ko kung natimay sa nga missionary. Only one life. Only one life. It will soon pass. Ngam ko na di ka maudyanan ket pa. Only what is done for Christ will last. So aming aramidin tayo kini Kristo will last. It will be forever. Medyo kunadang we only live once. Naadal tayong after this life, here comes heaven and hell. Ayun pinilim kung mapanji hell, torment. Matorment ka. Forever yan. Kung pinili mo yung heaven, di mabubuhay ka magpakailanman kay Kristo. So totoo ba yung sabi nila, there is only one life here? There is only one life here in this world. But this is not the only life that we have to consider. Mayroon pang buhay pagkatapos itong buhay na ito. Ang buhay kay Kristo o ang buhay doon sa ibaba. Okay. Pangalawa, na magde-define kung tayo ay nabubuhay kay Kristo is seek His kingdom. Seek His kingdom. Balikan natin yung binasa natin kanina. Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Seek ye first. Pinadas ko nga di rabii. Medyo sunggarap pa yan. Di rabii, apay nga ta, agdadaw tak nga ta, wino saan. But I tried. In Google ko sige. Where is the kingdom of God? Correct lang sunggar nga di rabii. But I tried. Just to evaluate my my feelings, tapos like capacity substance na. What is the kingdom of God? Ang sabi noon sa Google, the kingdom of God is where God is enthroned. Dejay kingdom ni Apo Diyos, iso dejay lugar nga pagtugtugawan na iti trono na. And nadagdagan ko na pa i-jacket. This is being taught by, explained by the teachings of Jesus Christ. Okay. Binasap the whole text nga diyan. Kuna. The kingdom of God is where God is enthroned. And nag-recall kanyak diyan kwan. We cannot find the throne of God unless we have to believe in Christ. We have to believe in Jesus Christ. Why? Kunana, naglawag niya sa ni Apo Diyos nga sa ni Kristo. Nga awan iti mabalin nga dumanon kini Ama no nga agdalan kanyak. So how can we seek the kingdom of God if we do not believe in Jesus Christ? So the purpose of this life is actually believing in Jesus Christ. Because everything, when we believe in Jesus Christ, we seek the kingdom of God. And
no nakapudno tayo, kini Apo Diyos nakapudno tayo kini Kristo, and all these things that we ask for shall be given to us. Amen. Hindi pwedeng, naniniwala ko sa Diyos, pero hindi ako naniniwala kay Kristo. Hindi pwede yun. Kasi ang sabi niya, no one goes to the Father except through me. So seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Now, how do I seek the kingdom of God? It is only through Jesus Christ, because He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. So, ang galing, Ang galing. So, hindi rin ako nagsisi nung nag-Google ako. At least, hindi ko kasi pwedeng sabihin na, I am seeking the kingdom of God. But, parang dito lang ako nakafocus. So, ang goal ko is to seek the kingdom of God. But, going to the kingdom of God is the only way. Through Jesus Christ. Paano na kapatid, yung mga hindi naniniwala kay Kristo? Hanggang ngayon ay tinatanong ko rin si Pastoran dito. Pero maliwanag sa mga salita ng Diyos. No one goes to the Father except through Jesus Christ. Because He is the way, the truth, and the life. Now, when we seek the kingdom of God, what does it mean? Make God's will as our priority. Make God's will as our priority. We have to pursue righteousness and holiness. Lahat ito nakikita natin kay Kristo, hindi po ba? Trust that He will provide what we truly need. We need to trust God. We need to trust Jesus Christ. When He said, I am the way to that kingdom. We need to trust Him. Hindi tayo pwedeng mag-alinlangan kasi hindi mo makikita ang kingdom. Hindi may bibigay sa'yo kung ano yung mga pinapanalangin mo. We need to trust Him. We need to trust Jesus Christ when He said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Amen? Alam niyo, mayroon din akong uncle na mahilig sa mining. At sino di mahilig ti mining ka na kayo? Ada nga iti kompas, nga gamitin na, ano ang tawag doon? Detector o na da na. Gamitin daw tayo, pakipakita na pa ikan nga. Dito nga iti ko, pakipakita na ito, nagipin picture ako, madidetect na. Wow. At ada nga agpaiso. Ada, sigurado dito. Ngayon, I'm not interested of the kwan. Hindi ako doon sa kwan, mag-focus. Dito ako sa kompas lang, mag-focus. Alam niyo ang kompas, pag ito'y normal na functioning, ang point ng needle, di ba? Naggumagan may needle, ano? Ang point ng needle, pagka normal siya, laging sa north. North. Oo. Pagka normal, yung kanya. What if mayroon siyang tinamaan na metal? Gumagalaw siya, di ba? Gumagalaw. Iba-iba. Pag ito yung metal, doon ka napunta, hindi doon siya. Magiging abnormal siya. Kastamad gayam ti kayarigan na ngay, no tipuso tayo. When our concerns interfere with our hearts, we lose direction. Sabi natin, ang goal natin ay the kingdom of God. Ang kumpas natin sa ating Diyos, mahal na Diyos. Ngayon may nag-interfere ngayon, nag-divide ng ating attention.
may isang metal doon sa focus natin. Doon sa pananampalataya natin. Halimbawa, nakirank ka nga eh. Sikat number 1 ako, siya akong data. Siya akong may promote. Yung molo pa sa atin, Jemo number 5, tinaala. Nawawala na yung focus. Medyo nagiging abnormal na siya. Nagiging abnormal siya. So if we let our hearts and minds, if there are things that will interfere, apektado tayo. So, maganda yung palagi nating iisipin, ang priority natin lagi ay ang kagustuhan ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. God, no, that itad mo kanya. Thank you. But if it is not, show me the way. Baka na napimpintas. May mga experiences din tayo ng mga ganyan. Ano? Just to relate, during this last promotion that I got, way back several years ago, siguro dahil tuyak nga retirement eh. Kuna DJ kwa, ada DJ gayom ko ada DJ superintendent. Ako rin, magbaga tinagan na. Amom, pananalan niya. Damdamagan ngayon ni Apo Superintendent. Sino ka dagito, iti ka? Sino ka dagito yung aplikante nga? Adamang damdamag nga officials na iti province. Damdamag, sino ka dagito yung aplikante? Aragado kami eh. Sino ka dagito iti awan ti recommendation iti politiko? Amin da, the recommendation da. Siya kahanan na pa nga talaga. Ako na kami, no kayat mo, Lord, no dahi ticket para kanya, itulok mo marot nga para kanya. Unuhan nga para kanya. Thank you for allowing me na mag-participate. So, in kwaklatan, una diya superintendent, dahi ito, itawan ti recommendation na. So, tiya po yung taram na ita. Iso nga, tungtong kami dyan, superintendent, ag-process ka ti papel mo. Okay, ma'am. Si kamot, ti kaya da. Diyan, guardian angel ko, si kamot, ito doon na. Tangka ka nung mapulpuliti ko. Thank you, ma'am. Ano kasi dyan? Thank you very much. Pero, inkararag kumot lang na ita. Ngahan ka nga mabader, no pa? I have to very frank now to you kana. Tawarekin pagambat. Inkararag ko mo ito nga decision. So nga no uray pa no hanga siya. It's okay kasi inkararag ko mo yan. Amen? Ganon tayo. So pag sinabi natin na seek ye first the kingdom of God, make the decision of God our priority. Okay? Yan. Pangatlo, 4 lang ito. So, huwag kayong mag-alala. Medyo atidog na ito. Nagsagana mo lang. Iti pangal daw. Orag malmalum tayo siguro niya. Iti magkatalo, isa ko natin yung crucified with Christ. Nailan sa tayo kini Kristo. Nailan sa tayo matakagpaiso kini Kristo. Let us not take it literally. But let's just go deeper. Crucified, nalpasa kun nga nalansa kadwak ni Kristo. Makunatay nga tadi dyan. If you are a believer, then you can say that. Nailan sa kun, nalpasa kun nga nailan sa kini Kristo. My purpose is to live a life with Christ. Kasi nalpasa kun nga nailan sa kini Kristo. Hindi ko na dito in Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me.
Kati kaya nga sa unda ito, nalpasa kon ko na nga nailan sa kaduwak ni Kristo iti cross. Sa dinong matati ayan ni kuway dinailan sa ni Kristo. Ni Brother Alan. At daya mo, Brother Alan nga inailan sa ni Kristo? Ay jay cross? Idinailan sa ni Jesus Christ? Wala tayong nakikita. Pero if we live nga nailan sa ni Kristo ijay, gapu daan nga ingkawis tayo mapanagbiag. Nailan sa tayo, kadwa tayo ni Kristo, tayo lansada ni Kristo jay, gapu ti basol tayo, daan nga panagbiag tayo, daan nga biag tayo, iso di jay, nailan sa di cross. Kutno daan nga ingkawis tayo nga biag kat nailan sa jay, cross, kadwa na ni Kristo. Kaya na nga sawon nga ron, awanin da jay basol tayo. Awanan da jay dati nga sika. Kung baga, that is if you are living with Christ. If you would say nga you are living with Christ, you are already crucified with Christ. Kahit nang asawan, daytoy nga bagi nga pagbibiyagan tayo tatan, daytoy barbaro, daytoy I have been crucified with Christ. So, anya ti kayat nang asawan. No nailansan, dagi basbasol tayo di cross. Nagpailansan ni Kristo, di cross. Gapo ka dagi basbasol tayo. Naikat, dagi basol tayo, nailansa, ijay. Anya nga ron ti aramilin tayo, naugasan tayo. So, it is not this body, this life that I am now living for. But it is this life in Christ that I live for. Amen? Mamati tayo kuma, kakabsat. Nga inugasan na tayo ni Hesus Kristo. Inlansada tayo di cross. Tamno adda turungnan da jay biag tayo. Oh, nalpasen da gitan nga basbasol iti biag ko. Nagpailansan ni Kristo, nailansa kami nga duwa di cross kini Kristo. Diya kung kaya nga subyanan na kita. Apay kaslanwang nga kalpas na nga napan naglugnak, pinadigos mo, aglugnak to manay. Hindi pwede. Di ba? Sino makamuhi ti agsakay tinwang? Kada kayo, awanin kuliglig eh. Kuliglig ti sakayan kami tatang. Undo na kami idi, napang kami agpastore di bantay, makarelate ti sister diyan. Napang kami agpastore di bantay, agbalong kami pa ha? Agbalong kami. Jay plato, kabil miti, kasi di style mi dubing kami, kanmitin na po'y. Di may isang plato, ikabil mi jay rabaw na, sami balkutan nga iti ko, supot ti pungan. Pag kami agpapastor, ijay, pang kami doon. Nung makakita kami iti basit nga bisaw, mapan mi karakarsan, makaala kami to sinami. Ganon kadali ang buhay, no? But that's not what I mean. Itikat kung asawon ka janwang, ano pinadigos mo, saan ko man nga aglog na. Kasi ito, mapitakan to manin. No, da tayo, naugasan na tayo ni Kristo. Saan tayo kuman nga agsublibo lang nga aglubnak, agkapitakan. Kasi tapos na eh. Pinaliguan ka na nga eh. Babalikan mo pa yung dumi? Sana hindi na. That is how we live with purpose in Christ. Hindi na ako babalik dyan kasi alangan mo, ngayon pailansak man ni Kristo nung mahugasan na. Huwag na. Minsan lang. Ang gagawin lang natin is just to believe that you are already crucified. You were crucified already. And now to believe that you are living not for this self anymore, but you are living for this self because of Christ. Amen? Amen. Ano bang ibig sabihin kung nailansa ka sa cross? Kung ikaw ay naipako na sa cross. Ibig sabihin, dapat may total surrender na tayo. Paiturong tayo kumangay. Nag-surrender tayo, tapos na. Ngayon, wala na. Yung dating gawi, dati tatan kat barbaro
barbaro nga overhaul nga makina. Nga ti agman maneho tatangkat ni Kristo. There has to be a total surrender. Tapno karoon tayo ti purpose-driven life in Christ. If there is total surrender, wala na yung selfish ambition. No more deceit. Wala na yung selfish ambition. Dakpa lang ti admin. Mo yun, nagkano matiklok nga ipiman, nga, nagkano ti insert da nga spurious nga documents. Again, nala da pa iti papel. Yung ko na, do not do that. Matitiklo kayo nga. Dapat, principal na yan, ha? Umanay mo ito pang magbaga. Amul ulitin na ito. Matitiklo. No more selfish ambition. Okay? No more sinful habits. Kung ano yung dati na aking ginagawa, hindi ko na ginagawa ngayon. Yun sana, no? Wala ng personal pride. Kung kamali mo, do not say, iso na pa yato, mga na po. Ag-sorry, sakto ag-sorry. Hindi. Kung alam mo na kamalian na, or kamali mo, it is always honorable to say, I'm sorry. Pero, pagka naman, siya ang may kamali at sinabi, I am sorry. Pagparento mong kapaya ako ng marot. Okay. Yeah. But next time, do not do it. Baka ti makatagpom to kahang kaslakan niya. Baka sabalin to. Okay? That is how we exemplify total surrender in Christ. Huwag na tayong, hantayong aglubnak na kaslanwang manina. No nalpasan nga nakarwas, jalugan, amo maning nga padalan niya kapitakan, sublikan to manin nga. Agpakarwas. Ang kaya mo ni pastor, siyempre, Okay. Imagine tayo ka di. Ada di baby ta tayo. Ada di baby. Nagito yung baby. At ang age, no ibabam isudahan da kayo nga makatakder tayo lang. Bingda nga ro. Nalupoy da. What you observe then? Iti kinaanos ni nanang kinitatang habang dumakdakkel na kita, kibi-kibinan da ngay. Al-alalayan, papagnain. Ito na yun later on, makapagnadan. That is, parang yung mga bata, parang nag-surrender da ngay, nga handa pa'y kaya. Karigaya ay nanang, oray tatang. No, agtrabaho tayo, gisuot tayo ti gloves, di ba? Siya ka, nagsusuot ti gloves. So nga kaspiti. Ngam ni bakit? No, again now, kada allergy na naman minsan, nagsuot nga ti gloves. Ure na kayo siguro, gloves kayo. Maglaba kayo. Ang kayo glove-laba? Iwag-swag sakya lang. Sa'yo tumanin isuot. Try to imagine na gloves. No, idisum niya gloves. Walang buhay. Lupay-pay siya. Hindi po ba? Padasam nga isuot niya gloves. Magkakaroon niya ng buhay. Kasta nga iti kayarigan ti total surrender. Kung wala si Kristo sa atin, sa ating kaloob-looban, lupay-pay tayo. Para tayong gloves. Pero pag pumasok si Kristo sa buhay, kasi nagpa-crucify na tayo, kasama natin si Kristo, nahugasan na tayo. Pag pinapasok natin si Kristo, magkakaroon tayo ng sigla at buhay. Amen? That is what we call total surrender. May kaupat, kindandani mo tayo. If you are living a life with Christ or through Christ, do everything for God's glory.
Aramidin tayo kumaamin nga banag, nga para iti pakagloryahan, para iti pagragsakan ni Apo Diyos. Kunana. Pagragsakan ni Apo Diyos. If you are living a life with Christ, now, how do we define or how do we measure nga road? That purpose in your life. Make sure nga you are doing everything, you are living for God's glory. Agbibiyag tayo nga ta, para iti pakagloryahan ni Apo Diyos. Tapos na ijay, binasa tayo tatay, Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Anya nga, dito yung work nga ta. Whatever you do, work at it with all your heart. Kadagiti amin nga banag. Kanya tayo nga nabati, adalata dagiti banbanag ngay nga naka-assign ka na tayo. Nukas pangarigan, kanya, tibaysa, nga janitor po ma. Of course, ti naka-assign na kataglinis. Di janitor, dapat mamati with all trust and confidence nga diya nga talaga tinaibatog ken kuana. Katana kayat nga sawan nga nawawan ti kumitkita ka hanang aramiden gaputa ti pagarup na ket nababanga trabaho. No. Dajay nga rod ti assignment nga naibatugan nga ilpaay ni Apo Diyos ken ka. So do it with all your heart. Dapat happy tayo na gagawin yan. Kasi yung mga nakakikita sa iyo, mababa man yung klase ng trabaho natin, pero yung mga iba na nakakakita sa iyo, ginagawa na may sigla, na bless naman. O kitaan nyo ni Pedro. Janitor, naglinis. Sino nga ta ni Pedro? Kasi namati dito kami ni Pedro kami kat namati. May gloria ni Apo Diyos. Ni Pedro kami kat ingkawis na. Dajay. Saon ni Apo Diyos. Kastamot ka rin iti politiko. At dati di kongreso ko na tayo atay, sumati kapunutan na niya. At dati di kongreso, iti trabaho day jay, agpanday tilantag, mag-legislate ka rin iti finances. Tapno yung tunog bumaba, at amati bunong na nga budget. So, in what that they have to do it with all their heart, as if they should have been they are working for the Lord. So, no, garamid dati trabaho da kumadji kongreso kati pampamaysada, I should do this because this is the work entrusted to me by the Lord. O, no napintas, iti kasdi nga aramidin da, awanti pakasarsaritaan da nga corruption, awanti insertion, or whatever pa dita, awanti cheating, may panggap ti pondo, nadalos tinaganda, sino ti may gloria ni Apo Diyos? Sino dito nga congressman, sino dito nga senator, sino dito nga presidente, sino dito nga secretary, naglinis iti trabaho na. Naurnos iti panagtrabaho na. Ni kami dati nga presidente, ni dati nga senator, ni dati nga secretary, ket namati kini Apo Diyos dayta. Isu nga ti trabaho na dayta ket nalinis, walang bahid at walang dungis ang kanyang trabaho. Sino nga ti may gloria tata? Ni Apo Diyos. If we are contented with our assignment in every day, and do it na may sigla. Ibig sabihin, nagagandahan, nasasayahan din, may kasiyahan ng ating Panginoon. That is how we live with purpose through Christ. That is how we live with integrity. Dapat, kahit walang nakakakita, sasabihin natin, hindi man nakikita ng aking boss. Pero may mas mataas dyan nakakakita. So that is living with integrity.
You have to do it with excellence. So even here in our church, saan man nga tayo ni pastor, kamay may salamat, walang ti pastor tayo. But, anya ti aramiden tayo, anya ti share tayong karudmat. Log sir sermon ni pastor. Ay kung nadalos mo tayo, lapayag tayo, ano kaya kasawan? Sinabunan. Ibig sabihin, ready siya na makinig. Nalinis mo lang di ima tayo. Nga agtipat, naglid Sister Clarice, Sister Apple, ni nagadan kay balasa nga maysa, nga nalay kumanta, and then even di ay agaramat iti instrumento. Agtipat tayo with all our might, with all our joy, because that is how we glorify the Lord. Amen? So that is how we define living a life with purpose in Christ. First, ulitin natin, live for Christ. Pangalawa, seek the kingdom of God. Pangatlo ay crucified with Christ. Dapat total surrender tayo. And then yung pang-apat, do everything for God's glory. Now finally, before I will end up, isublik man yung question that time. What are you living for? Anya nga tangarot iti purpose nga agibiyag tayo. The purpose that we are living here is for Christ. Wala nang iba. Agbiag tayo kumahang adakin ni Jesus Christ, adakin ni Kristo. Tano agbiag tayong adakin ni Kristo, there is an eternal value in your life. Your life has eternal value. Ano nga group sa data? Mapangkanto mo lang. Yeah? Living with Christ. Matayak man, iti dating lubong. Kung mamatiak, kadaya trabaho kini Kristo, agtalinaod ngayon gana. There is an eternal value. So for today, mayat nga kunata yung kanayon ko mga ag-echo. Let us try to make a habit nga pag-ekwon tayo di jay nakuna ni Paul, nakuna nga for me to live is Christ and to die is gain. Kanayon ko mga subli-subli data. No agrigat tayo, when no agragragsak tayo, for me to live is Christ and to die is gain. No agrigat tayo. Anta yung aliplipatan ni Apo Diyos. Tanagrigat ka. Never mind, adala ti purpose ni Apo Diyos no apay nga adabasit iti challenges. Takayat na nga tumugtubugar ka pa. And do not forget to mention, never mind these obstacles. Never mind, nagito yung arigan. Because for me, to live is Christ and to die is gain. Lilipas din yan. Di ba magandang encouragement, magandang motivation sa atin para hindi mawalan ng pag-asa. My brethren, kakabsat, with this message that we have today, no dapat man nagiti datu mga rod, after having heard the message today, nga no addaman kada kayo iti kada tayo
nga nagbiag nga adati shortcomings na. Nga nagbiag nga parang may emptiness. Gapot parang may kulang. The Lord Jesus Christ is inviting us to renew, to start all over again, to renew. We may probably, for some time, nakunata yung agbibiyaga kini Kristo, but nagfalter tayo, gaputa day tinaging, nang disturb, jay focus tayo, let us renew. No nagkurang tayo, iti pa nagbiag tayo, let us start, let us renew. Let us restart all over again. And focus our attention and say that I have to live a life with purpose through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? Ni Apo Diyos lang, ni Apo Heso Kristo lang ti makapuno kadagiti kawaw kung natin sa mundo. Kawaw ba ti term na, DJ emptiness. Awan sa balay nga makapuno kadagiti pagkurangan ti bibiyag tayo, no dilayon ni Heso Kristo. Again, we have to remember, if all of us are seeking the kingdom of God, we have to believe and live with Christ, Jesus Christ, because He is the only way to the Father. He is the truth, the way, and the life. That no one can go to the kingdom nga pag-aspiran tayo nga nuhan lang ni Yesu Kristo. So live a life with purpose through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Again, what am I living for? What are we living for? For HCIM, punatayo man nga Jesus Christ. Okay. What are we living for? Through Jesus Christ, our Lord and Savior. At this point, orekat ko pa na, dagdagan. Isumul na nagpatunggaan the outline ko kami. And yes, if there will be another time, open pa rin tayo kasi this is the only way we can also strengthen our faith. We can show how we are connected with our Lord.